right judgment, a spirit of knowledge and love, by governing with fidelity those entrusted to his care. May he, a successor to the Apostle Peter and vicar of Christ, build your church into a sacrament of unity, love, and peace for all the world. Para sa pasasalamat nila Jimenez family, Almacin family, Anthony and Aileen Laureno, Naomi Grate, Resede family, Olvida family, Cadut family, Panahon family, Troyo family, para sa kaarawan nila Milagro Sevilla, Mila Rosa Alburan, Genesis Alburan, Gianna Frey Angeles, para sa quick recovery ng Pueblas family, Emma and Joan Cadut, Marnelli Abrenila, Maria Crisanta Panahon, Mila Rosa Alburan, para sa healing nila Bernadette M. Ducanes, Jesus Catador Jr., para sa special intention ni Christine Bagol Tinyongni, para sa kanyang good health and bright future in life, to grandfather Dominic strength to walk, Ellen and Jake Pajares, healing of Puebla's family, safe travel of Louis Orbeta, and good health of the family. Para sa mga kaluluwa ni Pope Francis Alberto Ducanes, Samuel N. Palaroan, Milagros Rio Lopez, Jessie de los Reyes Padua, Lucita Liva Villaflor, Rodolfo V. Magtira, Jeronimo and Flor de Lisa Ibadlit, Siriaco and Celestina Magtira, Elena and Benedicto Ibadlit, Felicidad Magtira, Aurora Gonzalez, Lea Moran and Vincent Pimentel, Erlinda Agustin, Ruben and Domingo, Jesus Hospicia Bestre and Araceli, Sara Di Corpus, Vicente Corpus Sr., Felisa Bitor, Nolity Marayag, Felimon Pepito, Ramon Laureño, Josefina Pantalon, Asuncion Laureño, Allen Kent Laureño, Alisa Laureano, Virgilio Austria, Gilberto Grate, Virginia Grate, Rico Arrieta, All Souls in Purgatory, Gloria Bayotas, Carmen Pesidas, Milagros and Paterno, Odysseus Bimira, Marian Dowell Gonzalo, Teresita Cruz, Kian Sioson, Esmeraldo and Eugenio Cruz, Enrique Virginia Gatuato, Benjamin Gatuato, Gloria Rosas, Dionisio Quinto, Eddie Cadut, Ricardo and Elma Orola, Leonila and Rogelio Viray, Isidro and Alodio Olvida, Rosalie Olvida, at Artemio Alvero. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ginugunita din natin ngayon ang linggo ng mabuting pastol at pandaigdigang araw ng panalangin para sa bokasyon. Magsitayo ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Pakisindi ng Paschal Candle. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
Mga kapatid, ang ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay ay tinawag ding linggo ng mabuting pastol. Ipinahayag sa ating mga pagbasa si Jesus bilang tagapag-alaga ng mga tupang ibinigay sa kanya ng Ama. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang pagdaigdigang araw ng panalangin para sa bukasyon. Manalangin tayo sa Panginoon upang magsugo pa siya ng mga pastol na tunay na maglilingkod sa kanyang kawan, ang bayan ng Diyos. Maraming pagkakataon na hindi po tayo sumunod sa tinig ng Diyos at hindi po natin nakamtan ang ibig niyang ipaabot sa atin dahil tayo nalihis bilang mga tupa sa kanyang kawan. Sa pagkakataon na ito, sa banal na Eucharistia, pakinggan natin ang kanyang tinig. Upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, amin po natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid, lalo pa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abang kawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Bagamat inusig at tinanggihan ang mga apostol tulad nila Pablo at Bernabe,
Patuloy silang nagibang bayan para ihatid ang mabuting balita. Sa ganitong paraan, lumaganap ang salita ng Diyos. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nahikayat sa Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao. Kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hintil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hintil, upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hintil nang marinig ito, at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya. At sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon. At sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman ng Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y sa Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya ay Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Si Jesus, ang mabuting pastol, ay mahahayag sa katapusan ng panahon bilang maluwalhating kordero na magpapala sa mga mananampalatayang nakikinig sa kanyang tinig. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming tao di kayang bilangin ni numan. Sila ay mula sa bawat bansa, lahi,
bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kukupkop sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapapasok ng anumang matinding init, sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay po ang lahat. Ako'y pastol na butihim, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa atin mga kapatid. Isa sa pinakapaiksi na ebanghelyo, no, na ating naririnig ay ang ebanghelyo ng mabuting pastol. At napakahirap sundan, napakahirap intindihin. Kasi madaling pakinggan, pero mahirap isabuhay. Sa ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ang linggo na ito ay tinatawag nating Good Shepherd Sunday. Bakit nga po ba tinatawag si Jesus na mabuting pastol? Alam nating lahat na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Siya yung mabuting pastol, siya ang pastol, tayo yung mga tupa. Bakit nga po ba kailangan natin ng pastol? Hindi ba tayo mabubuhay na sarili lamang, katulad ng ibang mga hayop na pakawala, kumakain ng kanilang gustong kainin, yung instinct nila kung paano sila mamumuhay? Bakit kailangan natin yung ibang mga hayop na kumakain ng mga damo, sila lang? Bakit nga po ba? Sa kadahilanan na tayo ay mahina, sa totoo lang, hindi natin kayang protektahan natin ang ating sarili. Katulad ng mga tupa na kapag nandoon na sa panganib na may lubo, wala po silang ginagawa kundi nagpaubaya.
naghihintay na kagatin, naghihintay na lapain, at naghihintay na kainin. Sa ating sarili po ba, paprotektahan po ba natin ang ating sarili sa mga sakuna, sa mga aksidente? Katulad ng nangyari sa mga Isitex, nangyari sa Naiya, no? Yung hinagpis ng isang ama na hindi naprotektahan ang kanyang anak. Anak ko yan! Umiiyak. For how many years, hindi sila nagkita. Tapos, ganun ang nangyayari. O paprotektahan po ba ang ating sarili sa ganung mga sitwasyon? O paprotektahan po ba natin ang ating sarili sa mga bagyo, mga lindol, mga sunog, iba-ibang mga kaganapan na hindi natin inaasahan, itong mga gera ngayon na nangyayari? May bago na ngayon, ang India at ang Pakistan. Napoprotektahan ba ng mga inusinting mga tao ang kanilang sarili dahil sa mga nasa itaas, dala ng sinakbo ng damdamin, ng galit, no? Ganun po ba ang ipinapakita ng mabuting pastol na nanungkulan? No? O paprotektahan po ba natin ang ating sarili sa iba't ibang uri ng sakit? Sa cancer, mga sakit na pakahirap gamutin. No? Maliban na yung sakit sa bulsa, pwede kang mangutang. May ibsan pa yan. Kaya itong klaseng ganitong mga sakit, mga kapatid, ay kahit pa sinong mga tao na mayaman kapag dinapuan ng ganitong klaseng sakit, mapapahaba lang ang buhay pero hindi mapoprotektahan. Naghahanap ang ating sarili ng kagaanan. Naghahanap ng mga ngalaga. Kahit pa ikay nakaratay sa higaan, marami kang pera, ibudbud mo yung pera sa lahat ng panig ng sulok ng iyong higaan o sa kwarto, makaka-comfort po ba sa iyo yun? Hindi. Naghahanap po tayo ng kagaanan, na may masasandalan sa ating huling himda ng ating buhay. Naghanap po tayo na sana hindi mali ang ating sinasandalan. Baka mamaya, sa dulo ng ating buhay, saka pa natin ma-realize na mali pala yung sinasandalan natin at nabagsak. At ang hirap na bumangon dahil wala na tayong lakas. Kaya forever nag-aaguti po tayo. Maliban sa kahinaan po natin, so sorry for the words, tayo po yung mga minsan napakasunurin pero hindi nag-iisip. No? Sometimes we are brainless, sometimes we are stupid, sometimes we are ignorant. No? In short, sa words na Tagalog, sometimes nagiging tanga tayo. Hindi po ako excuse doon. Sa sobrang masunurin natin, sinusunod natin ang mali. No? Bakit nga po ba mabilis sumunod sa mali? At napakahirap sumunod sa tama? Ang tama ay lagi natin mapapakinggan. At ang mali hindi natin napapakinggan. Pero yan ang ating nakikita at sinusundan. Very mysterious. Misteryoso siya. Ang mga pastol ay ginagabayan ang mga tupa na makainom ng tubig doon sa balon. Pinapastol ko yun, ginagabayan. Pagkatapos uminom ng tubig, ibabalik doon sa hawla. Ginagabayan, inaalagaan, inaakay pa. Bakit? Kasi busog na. No? Busog na. Ano nangyayari? Pupunta na yan doon, gagawa ng sarili niyan kasi okay na siya. Hindi na babalik doon sa kanyang pinanggalingan. Kaya mayroong umaakay. No? Tinitingnan. Ang ganun din sa buhay natin. Bakit? Pinagabayan tayo, pinoprotektahan tayo dahil may mga lubo sa gilid-gilid na kahit anong oras, minuto, tayo ay lalapain, tayo ay kakainin. Ano ba yung mga lubo na yon? Lubo ng kasalanan. Ang lumalapa sa atin ay ang kasalanan. Sometimes hindi natin nababantayan ang ating sarili. Kailangan ng may umaagapay. Kailangan ng may magproprotekta. Kailangan na may tumitingin.
Dahil kung hindi tayo makakabalik doon sa tamang hawla na ating tinitirahan. At yan ay ang langit. Habang dito sa pastulan na ito, sa mundong ibabaw, napakaraming mga lubo. Hindi natin nakikita. Sometimes, sa buhay, nagiging lubo ka rin at naging lubo din sila sa iyo. Paano natin to malalampasan? Paano natin to masusundan ang mabuting pastol? Sinasabi din sa Ebanghelyo, napakaiksi lang, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Ibig sabihin, the first step is listen to the word. Why? Dahil ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng pagkain sa ating kaluluwa. At ang salita ng Diyos ay nagdadala sa atin, dinadala ko tayo sa himlayan na puno ng katiwasayan. Sa pastulan na kung saan nandoon na ang buhay na walang hanggan. Walang iba kundi ang langit. Pero sans to say, mga kapatid, hindi natin gaano napapakinggan ang salita ng Diyos. No? Nakikinig po tayo sa homilya. Oo, napapakinggan natin ngayon. Pero afterwards nito, dahil ang misa hindi na matatapos dito ng isang oras, kung hindi, isabuhay ninyo yung salita na napakinggan ninyo. Pagdating sa bahay, nag-init yung ulo mo, nag-PI ka, dahil nag-away kayo ng asawa mo, naging mabuting tupa ka ba? Hindi. Kasi hindi mo na isabuhay. Nagsimba ka, pagdating doon, uminit ang ulo mo, ganun din. Naging mabuting pastol ka ba sa kanila? Hindi, dahil hindi mo napapakinggan ang iyong napapakinggan mabuti. Napapakinggan mo ba ang mga nag-aalaga sa iyo? Ano po yung relasyon na meron ka ngayon sa kanila? Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay. Napangalagaan niyo po ba ang inyong nanay? Naging nanay po ba kayo sa inyong nanay? Baka inilagay na lang ninyo sa, diyan ka na. Dami akong trabaho. Pero yung damdamin nila, napangalagaan mo ba? No? Ang daming mga nagpo-post na, Happy Mother's Day, Happy Mother's Day, Mama, Nanay, Mami. Yung kabataan mo ba, sumusunod ka ba sa kanila? Naglilinis ka ba ng iyong higaan? Nagwawalis ka ba? No? Ang dami lang sa feelings. Pero sa pagsasagawa, hindi nagagawa. Napapakinggan yung mga sinasabi nila, pero sa kabilang tainga, lumalabas. And sometimes na-realize na ito. No? Dahil malayo. Sometimes distance speaks. No? Distance speaks with love. Ibalik natin. No? Kailangan natin pangalagaan. No? Kaya excited ka na umuwi, na mayakap sila. After 1 week, after 2 weeks, galit ka na naman kasi wala kang pera. Yung gasto nila. No? Ganun talaga din ang buhay. Pero how you'll be able to fight the wolves inside you? Dahil ang lobo na lumalaba sa'yo ay ang lobo ng kasalanan na nandyan sa'yo. Hindi yung nasa labas. Kung hindi, nandoon sa'yo. Anytime, pwede kang kakainin ng galit. Lobo ng galit. Lobo ng pangmataas. Yan po yung lalaban. Kaya tayo ay mahina. At hindi talaga marunong magprotekta sa ating sarili. Kaya dito sa Ebanghelyo, kung marunong tayong makinig sa Kanya, ito yung boses ng mabuting pastol na puno ng awa, puno ng pagmamahal at pagpapahalaga sa buhay natin. Kaya mga kapatid, sa linggo na ito, sana sa pag-uwi natin, sa buhay, sa pamamahay natin, sana'y maging mabuting pastol po tayo at mabuting tupak sa ating pamilya. Amen. Magsayo po ang lahat.
Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Sa Diyos, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Ipinanganak ng Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ni Bibig. Nanao sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, nalulugkok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon pagmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama na walang hanggan ang kagandahang loob at pagmamahal sa atin. Sa bawat kahilingan, sabihin natin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa ating namayapang Santo Papa Francisco, naway makamtan niya ang walang hanggang kaligtasan at tumanggap ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Palakasin at gabayan nawa ng mabuting pastol ang Santo Papa Leo ika-14, ang mga obispo, mga pari, mga diakono, mga reliyoso at mga misyonero upang manatili silang tapat na pastol ng bayan ng Diyos sa daan ng katotohanan at kaligtasan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Bigyan nawa tayong mga mamamayang Pilipino upang ihalal natin ang mga pinunong may tunay na malasakit tulad ng mabuting pastol na si Jesus. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Naway maging tapat, mapayapa at makabuluhan ang gagawin nating halalan at piliin natin ang mga pinunong tunay na marurunong at mapagmalasakit sa mamamayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mapukaw nawa ang puso ng kabataan upang bukas loob at buong pagtitiwala silang tumugon sa tawag ng paglilingkod sa bayan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapari, buhay reliyoso o buhay misyonero. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng Diyos ang mga kapatid nating pumanaw sa buhay na walang hanggan na kanilang inaasam. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Mga kahilingan na naayon sa kalooban ng Diyos para sa kanya-kanya nating kabutihan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang mga kahilingan ng inyong mga anak, alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang huling hapunan.
kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nakataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkiliking. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Parapatin mong kami makarating sa pastulan ay nilaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Pinaasa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkakasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay, lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang krus ang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong sibahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo, 14 na aming Papa, at ni Aldo naming Obispo at ng Tanang Kaparian at Laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
Kaysa ng mahal na Bering Maria, na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman ang kagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Wow.
Mga kapatid, ito ang kordero ng ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inayahan sa kanyang piging. Panginoon, iyaw karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming mga kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanap upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na nilaan mo sa amin, ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Parish announcement. May 9, 2025. Bishop Aldo will be in Kuwait from May 13 to 20 to administer the different sacraments in all 4 parishes. Let us pray for all the confirmants, their parents, and godparents. On Wednesday, May 14, Father Gaspar Fernandez will be celebrating his priestly ordination anniversary. Please keep him in your prayers. The restoration work is still ongoing. The entrances and exits of the cathedral have now been opened. We kindly request all parishioners to enter and leave the church gently and not to rush. We are sorry for the inconvenience and thank you for your cooperation. Statues of Our Lady of Arabia are now on sale in the parish office for only 7.80 dinars. Only limited stock is available. Additional announcements. Ang El Shaddai PPFI Kuwait Chapter ay inaanyayahan ng lahat para sa kanilang Catholic Life in the Spirit Seminar na gaganapin tuwing araw ng Biyernes sa mga sumusunod na petsa. May 16, 23, 30, June 6 at 13 sa Holy Family Hall sa ganap na alauna ng tanghali. Para sa karagdagang impormasyon o katanungan ay kontakin ang mga numerong naka-flash sa screen. Ang Philippine Embassy, Kuwait ay nananawagan sa lahat ng rehistrado. Wala na yan. Tapos na yan. Lahat ng mga nanay ay inayayahan ko na pumunta sa harapan para sa pagbabasbas. Lahat ng mga nanay. Yung mga tatay na naging nanay dahil wala ng asawa, naging nanay na sa kanilang mga anak. Lapit lang kayo, lapit lang kayo. Okay. Iko inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Ama naming makapangyarihan, inirang mo ang mahal na Birheng Maria para maging ina naming lahat. Naging ina ng aming Panginoong Jesucristo at naging ina naming lahat para ikaw ay susundan. Sa pamagitan ng mahal na ina, naging mabuting pastol ang aming Panginoong Jesucristo at sinusundan namin ang kanyang tinig bilang isang mabuting pastol na kaisa mo. Ang lahat ng mga ina nasa sa iyong harapan sa dambana ng mahal na Eucharistia. Basbasan mo po sila, ilayo sa lahat ng mga panganib. Bigyan po na sila ng lakas na pisikal na magagamit sa pangaraw-araw na pamumuhay. Lakas na espiritual nang sa gayon, mailayo sa lahat ng mga elementong hindi nila nakikita habang sila naglalakbay dito sa mundong ibabaw hanggang makarating sa luntiang pastolan walang iba kundi ang iyong kaharian. Inihiling namin ito at pinasasalamatan sa ngalan mo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan natin ang mga nanay. Maraming salamat po sa inyo. Diyan lang kayo habang iginagawa ng pagbabasbas. Huwag kayong umalis.
Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo po inyong mga ulo at tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating banal na pagdiriwang, kumayo kayo at dalhin ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Happy Mother's Day po. Picture.